through PhilHealth Capitation Fund. Kumbaga yun hong inyong suggestion, Konsehal. Siyempre po, gusto ko lang hong maibigay sa inyo yung aming number of patients na nakikater per month. Na kung mabawasan po natin ang gamot, lalo pong mahahamper ang services. Nagkataon lang ho na kumbaga nga ho ay meron tayong existing PhilHealth Capitation Fund na pwedeng gamitin po natin sa pag-purchase ng... Sa akin tingin, hindi. Sa akin tingin, hindi. Dahil kung ating iaasahan yung PhilHealth, sabi mo walang kasiguraduhan. Pero ang kasiguraduhan, sobra ang pondo ng drugs and medicine sa dahilan kung hindi sobra, hindi papayag kayo na magkaroon ng reversion. Dahil sisiguraduhin ninyo na talagang kung tama lamang ito para sa mga medicines, hindi kayo papayag para sa Mastercard na yan. Kasi nagkataon nga po, yung release ng ating budget for medicine is quarterly. Hindi ho namin pwedeng gamitin kaagad ng all throughout yung budget ng for 1 year, ma-purchase namin ng for 1 year. Yes, so the release po ng budget will be based quarterly given to us by the budget office. And nagkataon nga po ng mga kailangan ng realignment, meron naman po tayong nakita na PhilHealth Capitation Fund para po magamit naman po ng ating... It means na itong 5.5 million, sobra. According to you, kanina, tinatanong ko si Alabior, kailan ang dating ng gamot for the 3rd and 4th quarter? Sabi nyo, bukas. Kailan? Sino sumagot? Kailan daw? Tomorrow. It means, may gamot pa tayo na nakalaan diyan na yung inalis na yung 5.5 million, may gamot pa for the month of December. It means sobra ang pondo para sa medicine. So, I'm recommending to the chairman, to the committee, bawasan ng gamot. Madam Chair? Councilor Avior, the manifestation of Councilor Merlo is noted. Councilor Avior? Yes, Madam. I would like to again to make clarification na ang sinasabi po natin kanina ay meron pong pagkukulang ang ating, hindi po natin alam kung anong opisina pagdating po dito sa pag-purchase ng gamot. Kasi nga po, katulad niyan, ang ating gamot for 3rd and 4th quarter ay bukas pa lamang dadating. So, ibig sabihin po ay natitipid po yung pagbibigay natin ng gamot sa mga tao. Ako po ay suportadong taasan pa nga po ang budget natin sa gamot kung kinakailangan po nating taasan. Ang akin lamang pong pakiusap sa ating City Health Office ay ngayon pa lang, katulad nga ng sinabi ng ating budget officer, gawin na natin ang work program for the whole year 2013. At saka po natin ipasok per quarter kapag malapit nang matapos ang taon para ang delivery natin ng gamot ay hindi ma-hamper at hindi na po ito magalaw ng Executive Department. And ang akin lang pong pakiusap sa City Health, wag na po tayong papayag na ma-realign ulit ang budget natin sa gamot. Doktora, ako po ay nakikiusap sa inyo na kung ito po ay sasamahan ko ulit na 14.5 million, wag na pong papayag ang City Health Office na magalaw ang budget sa gamot at ubusin po natin ang pondong inilaan para sa gamot. Ibigay sa lahat ng taong nangangailangan sa lungsod ng Lipa. Vice Mayor, excuse. Eleksyon, kakaunti na magkakasakit. Oo. Doktora, ako, napakataka na dito. Kami pareho ni Kuya. Na may 8 taon na kami dito sa Lipa. Pag lumating sa 2013, June 30, aalisan kami, pareho dito. Pero sa tuwing Lunes, araw-araw, namin narala yung mga gamot, hingi, wala gamot. Bakit? As a matter of fact, Konsehal, meron pa ho tayong existing drugs. Ang atin lang mabilis talaga yung mga basic drugs. Na kaya nga ho yung sinasabi ni Konsehal na gawin na namin, kaya nga ho yung aming request will be based kung ano ho yung fast-moving na
drugs. Pero ang akin lang ho, konsehal, hindi rin ho tayo pwedeng mag-renero walang gamot kasi kung pupunta po tayo sa ating pharmacy ngayon district, meron. Kaya lang meron mga certain item po na talagang wala na. Like yung anti-hypertensive ho, kasi yun ho ang marami ngayong kaso. Anti-diabetes, yun ho ang naubusan namin. Pero yun ang pangasa sa lagnat, meron po tayong maibibigay sa ating mga So, may kasalanan, ma'am, yung nagre-align. Di ang kailangan, Doktora, yung mga kailangan natin, yun ang binima namin. Yun nga po. Yun ang, katulad ano yan, pang titanos, kuhan. Usually kasi ho, Puro wala. konsehal, kasi ang, ito sa siya. amin din ho, kaya lang po lalapit sa inyo. Usually ho kasi ang mga resetang dumadating, yung galing hospital, yung mga nasa vials ho. Yun naman ho, wala tayong pinopurchase na ganon. Kasi under ho ng Kailangan DOH. bilhin natin. Sige, Yun ang mga check po wala. natin sa DOH formulary kung pwede ho nating isama. yun. Kami nahihirapan eh. Katulad kanina, Lunes yan. Wala nga nakita mo? Kung nakita mo, pila-pila, puro lala. O kung siya, wala kami. 200 mahigit, ito 300 mahigit. Ay kung ano kailangan natin, yung mga wala dito sa atin, yun ang bili natin. Pag masakit yan lang eh. Hindi naman po, hindi po. Antibiotic po. Yung mga mamahan din ng gamot, yun ang kailangan bilhin natin. Ha? O ikatulad kanina, namin naman tao riyan walang pala piyesta. Pero bili gamot. Pero mula bukas sa Mamikyana, may gamot at bukas to dadating. Pero Yung baka- maraming gamot para sa 3rd and 4th quarter. Ay baka Kasi- kailangan niya mga tao yung Oo. gamot na yan eh. Kaya nga ho, nakakapagtaka. Isipin ninyo, may gamot pa para sa 3rd and 4th quarter. Ngayon, nakapagpa-revert pa tayo ng pondong 5.5 million para sa health card. Ay ngayon, nagpo-propose naman sila ng another 14.5. It means, hindi kinakailangan yung sobrang 5.5 million. Kaya sinasabi ko, instead na gawin natin 9 million ito, gawin na natin 10 million. Kasi Labior, sa kita ko, sobra. Dahil, kung hindi ito sobra, kung hindi sobra yan, wala na sa tayong gamot. Magaling pa sinabi nyo, wala nang gamot. Nagkamali tayo na ipa-revert yung 5.5 million. Pero, nagkaroon na reversion, may gamot pa, it means sobra ang pondong 14.5. Doktora, meron ka po tayong mga gamot na hindi po pwedeng bilhin or we are restricted po at pinagbabawal ng DOH? Or wala po tayong restrictions insofar as the choice of medicines are concerned? Pardon nga po, konsehal. Kung mayroon po tayong parang mga gamot na hindi ho po pwede, kasi sabi niyo po kanina, meron po mga sinasuggest si Papang na mga gamot na dapat bilhin. Tapos ang na-mention po ninyo, i-confirm po natin sa DOH kung pwede ho natin siyang bilhin. Ibig po nung sabihin ay limitado tayo ng selection or choices Hindi natin po ng tayo gamot. pwede mag-purchase ng mga branded na gamot. Opo, hindi mga branded. Parang pwede ho siya na generic. Generic. Pero wala ho tayong tipong parang bawal ho ang paghalimbawa ay alta presyon, hindi na ho natin dapat basic lang. Wala naman hong gayon hong Wala restriction sa atin. Wala naman po. Kung ganun po ay ibig sabihin, lahat ho ng mga nalapit ho na meron hong reseta, kumbagay po pwede nating tugunan ng base po dito sa budget po natin. If we know kung ano po yung bibilhin na gamot para sa kanila, yun nga lang po, generic po yung ibibigay natin sa kanila. Pangalawa po siguro kung tanong, sa budget po, Tita, ariga pong sa drugs po natin na quarterly we are releasing, wala ga po tayong ibang account dito po sa ating pong City Hall na kung ibid po natin ay annual at isa lamang pong bagsakan. Wala po. So lahat po ng Lahat po accounts talaga. natin Talaga ay kumbaga ay quarterly, hindi po pwede ang one-time release. And wala po ba tayong mekanismo na parang i-override po itong sistemang ito na for the purpose of medicines alone, since meron naman po tayong projected number every month, ay ma-one-time bidding ho siya and the delivery will be on a scheduled monthly basis coming from our supplier. Wala po. Hindi po ba pwede yun? Na
magkakaroon ng one-time bidding kasi ililista na po ng health ang kailangan nilang gamot for the year. Magkakaroon tayo ng bidding. Dahil ang in-order naman po nilang gamot, palagay ko, yun din ang i-orderin nila for second quarter. Nagdadagdag lang sila. One-time bidding and then the delivery will be quarterly, on a quarterly basis. Sa tagal ko na po dito sa City Hall, wala pa pong nangyaring ganun. Wala pa, ma'am. Ito po ba'y bawal o wala pa lang talaga nangyayari? Wala pa lang pong nangyayari. Okay, ma'am. Doktora, Will we be violating any law kapag po ginawa nating one-time bidding lamang po at annual po ang magiging sistema natin? Hindi ko po kayo masagot kasi wala po ako doon sa ano na sumagot doon sa proseso. Doktora, for the first quarter of 2013, okay na po ba ang ating work program? Consihal Bali po, wala tong work program. Purchase request lang po. We're So- starting to, kumbaga, through the pharmacy division, kaya nga po siya nandito ngayon. Iniano mo natin yung inventory. So sa ngayon ho, ini-inventory namin yung mga gamot para ho yung 2013, may ano natin yung aming request for the first quarter of 2013. Yes, ma'am. At amin pong siguro, Madam Chair, makausap natin pag nakausap natin ang Finance Committee, may tanong ulit natin sa GSO kung pwede yung ating suggestion na isang bidding na lamang and the delivery will be on a quarterly basis para hindi po nahihirapan ng ating City Health Office pagdating sa gamot at hindi tayo nagkukulang sa gamot. Are advocating as a while ago to put additional fund for the diabetes. Why, sir? Because recently lang, from October to November, we visited 17 barangays, and of that 17 barangays, we have found more or less 150 new cases of diabetes and 112 cases of hypertension. So, bakit po kasama ang hypertension? Kasi pinagsama ko na lang sa isang Sir. advocacy yung hypertension and Of diabetes. the 50,000 budget for this year, saan po natin ito ginastos at paano? Ginamit po ito sa mga strips. Yung strips na ginagamit natin for Yes, sir. For testing. for testing. Ginamit po yan sa pagkain Pagkain po, sir, na ng mga ibinibigay. pasyente. Yes, Kasi sir. ang ginagawa namin, bago sila kuhanan ng dugo, kailangan fasting sila. So para hindi naman sila magutom, binibigyan namin sila ng Yes, sir. Yes, pagkain. sir. Tapos po, doon lang, sir. Hindi, sir, kasama dito yung gamot. Ang gamot, Ang gamot sa drugs and medicines daw, when pag nakasama na sila dun sa grupo ng mga may diabetes, dun papasok yung gamot. yes, sir. So, itong 50,000 ay for testing lang. For testing. screening. For screening. For screening, for the flyers, Possible cases of diabetic persons. diabetes, Sa 50,000, sir, ilan ang ating 50, na-test? 17 times 50. More or less, ang na-check namin around 700 patients. Yes, sir. Hindi pwede pumasok doon. And out of that 700, you have 150 50 na positive. diabetes. Very significant yon. Yung 150 na new cases. Sige, sir. Sir, I would like to request, with the indulgence of the chairperson of the Committee on Appropriation, for you to give us justification for the request of additional funds for diabetes through Dr. Sabile so that we can, the committee can study possible additional budget for diabetes. Personally, I would like to intensify the campaign against diabetes because studies show that our data shows that diabetes is already on the top 10 list in the number of mortalities. Kasama na sa top 10, so it's very alarming. And once you have this diabetes, you can also develop hypertension. You can develop How much po, Doktor, ang recommended increase ninyo ng under the Diabetes Mellitus kung Prevention? pwede po, ay madoble yung aming budget para makapagbisita kami ng madaming barangay. Kasi ito lang po, 17 barangay lang po ang nabisita namin. At ano po yung method po natin ng pag-determine whether or not our visitation to the barangay is successful?
After the initial screening, they were invited to see me on Thursdays and Fridays for further workup. And sinasama ko po sila doon sa magiging pasyente ko ng diabetes. And yung pong win-work up po natin sa succeeding days, how do we register whether or not we have met our success indicator? Ang isa po doon kasi pag Friday po, meron akong tinatawag na diabetic clinic. Sinasama ko po sila doon sa, yung mga pasyente, sinasama ko doon sa listahan namin nang mag-enroll sa diabetic clinic namin. So, isang indicator yan na pag sila po nag-attend doon sa diabetic clinic ko, ibig sabihin nun, accepted nila, naniniwala sila na makakatulong yung ginagawa naming strategy with regards to this diabetes. Excuse, Councilor Merlo. Pwede magtanong. Ako may narinig dito na parang gusto niya padagdagan yung tungkol sa, ano yan? Diabetes prevention. Diabetes Prevention Program. 60,000 na dito. Bakit nahirit kayong padagdagan? Sino gaho ang naggawa ng inyong budget na ito? Kayo. Bakit hindi pa niyo nilagay? Bakit kinakailangan sa meeting, hihirit kayong padagdagan? Ibig sabihin, kayo na nagawa. Di kahit ano, ilagay na ninyo. Dahil ito ang pangangailangan ninyo, kaya ang ginagawa, kayo ang pinagagawa, bawat departamento, dahil kayo nakakaalam kung ano ang pangangailangan ng inyong opisina. Okay. Singitin namin, okay na ito. Tinitingnan lang namin kung ito bagay niyo nilagay na ito ay sobra o kulang. Ngayon, at kung halimbawa sa palagay namin sobra, kakaltasan namin. Pero nakikita ko, bakit kayo naglalagay ng kulang? Actually, kasi yung first year namin, yung 2012, nag-strategize lang po kami na we will be targeting this number of barangays. And kung makikita namin na mag-i-improve, unti-unti namin dadagdagan yung number of barangays na pupuntahan namin. So, gradual lang ginagawa sana namin increase. Pero binigyan niyo ako ng pagkakataon na magdagdag. So, why not? Hindi, dinagdagan na nga ninyo ng 10,000. Hindi ka? O tapos nahirit na madoble. Ibig sabihin, sa inyong pag-aaral, kailan kayo nagsimulang magprepara ng inyong budget? Itong before budget hearing, July. November na rin. No, July. October. I-prepare na kami ng July. July. So, taon-taon kayo ang nag-prepare na inyong budget. Di ka? Di ka? Yes. So, alam na ninyo kung ano ang pangangailangan ninyo, kung magkano kailangan nyo on that particular year. Katulad dito, this year, binudget, ang estimate budget for the year 2012 ay 50,000. Di ka? Magkano na inyo nagastos? Saan? Do sa diabetes, Dan. Prevention Wala na. Control. Wala, Magkano? lahat na, nagastos na yan. Wala na. Wala na matitira ngayong January. Yan December. Tapos na po yung 2-month na kuha namin doon sa 17 barangays na tinarget namin. Natapos na po namin, kaya lang may mga ibang barangay po na humihirit pa na mapuntahan din sila. So, we'll try. So, ibig mo sabihin, Doc, ito 60,000, ay baka kaya mo gusto madoble, baka mihihirit pa. Yes. Hindi, ibig mo sabihin, aminin mong mali ang preparation mo ng budget. Okay. Kasi nga po, bago lang po yung ginawa kong program na to, bagong strategy na magbisita ng barangay. Dahil dati po, hinihintay ko na lang yung pasyente na magpunta sa akin. Ngayon po, binago ko ang strategy. Ako na po ang pumupunta sa barangay. So, hindi po napakadaming barangay ang unang pinuntahan dahil titingnan ko kung ano magiging respond ng mga tao. And nakikita ko naman po na, parang gusto nilang pupunta kami. So, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na kung pwede Dapat pala hindi na. So, according to the statement of good doctor, siguro I'm requesting the chairman, Committee on Health and the chairman ng Committee on Appropriation na sana'y madagdag ito kahit 30,000 pa. Ano?
Dahil nagkamali ang doktor sa kanyang pag-estimate, inamin niya, dagdag ulit ng 30. Pero pag umamin pa uli mamaya, 30 pa uli. The manifestation request is noted. Renal disease prevention control, 40,000. Any question? Hearing none. Cardiovascular disease, 60,000. Madam Chair. Philippine Integrated Disease Surveillance and Response, an increase from 44,000 to 94,000. May we know the reason for the increase po para po dito sa Philippine Integrated Disease Surveillance and Response? Kasi po ito ating Philippine Integrated Disease Surveillance and Response. Ito po ay isang programa ng aming opisina wherein ho, yung atin hong reporting within the city, pwede na po tayo through internet. So lahat ho ng mga report ng ating 10 hospital will be given to us through internet na po siya. So umiikot po yung team nitong Philippine Integrated sa lahat ng hospital ng Lipa para po sa mga orientation kung paano ho natin ma-improve kasi syempre ho tayo ay high-tech na. So through internet na lang ho sila magtutrow sa atin. So kung meron hong mga sakit na kumbaga alarming, madali po nating malalaman yan. And ito pong amount na 94,000, sa papaanong method po siya i-disburse po or gagastusin po? So, dito po, kasama na po dito yung ating meeting with the hospital and the clinic chief. So, mga tarpaulin po, office supply, communication, at saka sa food po ng ating mga participants. Hindi ho, yung meeting na lamang. Correct me if I'm wrong din po. Ano po, hindi po kaya parang mas expected po natin na bumaba po yung gastos natin if we are expecting po na parang it will be paperless or internet-based already yung submission of the report. So parang meaning hindi na po tayo parang personally po nga pupunta doon sa pagsasubmit. Hindi po kaya dapat parang mas bumaba pa po instead po na mag-increase po yung allocation natin? Kasi kailangan pa po natin ng orientation kasi may technique po yung sa reporting through internet. So parang ito po ay... yun hong Philippine Integrated, tinrain po ito ng DOH. So ang tinrain lang po ay yung sa ating opisina sa City Health. Apo. So ibabato po natin sa lahat ng hospital. Ito pong ating taga-health ang siya pong magtuturo sa ating 10 hospital regarding this matter. So if ever po, ito naman po yung magiging one-time cost lamang po and upon training po, we can go back to a minimal amount po dito. Actually po, ang ginagawa po namin sa mga hospital, minimit po namin yan regularly. Kasi may mga hospital po na hindi nagko-comply and kasama po kami ng taga-Department of Health pupunta doon sa hospital na hindi nagko-comply to remind them that they should comply with the manner of reporting. So, monthly, ginagawa po namin yung pag-meet sa mga hospital na tayo naman po ang gumagastos sa kanilang merienda. So, kung hindi pong pababaan po natin to, baka po pabawasan yung number of meetings na ating gagawin sa mga hospitals. Ito pong compliance silang ito ay mandated by law. Yeah, kasi pag hindi po sila nag-comply dyan, pwedeng maalisan po sila ng lisensya ng Department of Health. Di kahit hindi na ho natin sila pakainin? Nakakahiya naman po na kagaya po ninyo, may mga bago kayong youth councilors, yun na ba, hindi naman po lagi araw-araw, minsan lang sa isang buwan, pwede naman po siguro natin silang pakainin as a sign of goodwill. Kasi tayo na nga ho ang bumisita sa mga ospital nila, tapos tayo po magpapakain sa kanila. Hindi ka dapat sila nga ho magpakain sa atin, tayo hindi po, nagpunta. actually, hindi po tayo meeting, pero hindi, ang bisita po natin sila nagpapakain, pero pag nag-meeting, tayo po ang nagpapakain. And monthly, usually po monthly yung ginagawang meeting. Sige po, aralin po namin ito pong inyo pong request po sa Philippine Integrated Disease Surveillance and Response. Tobacco Control Program, no question, 27,000. Rabies Control Program or Rabies Program, 50,000. May we know po, Councilor
Sige. Ito pong rabies control program, ito po yung side po ng tao, kung hindi po ako nagkakamali, because the side of the rabies insofar as the animals are concerned, ito po ay sa atin pong sa vet. Sa mga nakagat po na... So ito po ay pag po nakagat, we can avail of the free vaccination nga po, or ano pong tawag po doon sa 18. Free rabies vaccination. Opo. Mga ilan po ang recipients po nito sa isang taon? First quarter. Rehabilitation of various public building, 1 million. Page ano po, ma'am? Page 15. Under the mayor's office, the 20% development fund. Ano pong component, ma'am, dito? Refurbishing and rehabilitation of various public building. And may we know how much of the 1 million is intended for the health facility? I don't know, ma'am, kasi sa engineering po siya ginagawa ng work program. Insofar as the City Health Office is concerned, yung pong isinabit po ninyong request, meron pong naka-attach kung magkano? Or the estimate you are relying? Sige po. Siguro po, we will include na lamang as part of the amendment, specifically indicating also that refurbishing and rehabilitation of various public building will include the construction po ba, ma'am, ang inyo pong... Upon ocular inspection ho, may Apo. nakita kami. Kasi ang problema po sa North District, Lupa mismo po. lupa. Opo. So, what we did ho, through the medical officer and the health staff in North District, I advised them to look for a place na pwede ho namin ilagay yung... So far ho, yung nakita naming site will be yung baba po ng barangay hall ng Inusluban nga. Barangay Inusluban. Ito po ay District Health Nakita Center na din po. nag-ocular inspection na naman po ang engineering department. Apo. So sige po, ipapa-indicate na lang po namin, and we shall ask this also when the city engineer, Madam Chair, Doktora, Councilor Vior. minomonitor po ba natin yung mga existing barangay health centers sa mga barangay? Through our midbite po, with the Yeah. help of our BHW. Yes, ma'am. Kasi ma'am, I would like to suggest from your office that we improve barangay health centers in respective barangays na may established barangay health centers po tayo. I would like also to suggest that we strengthen the barangay health centers and to formulate a comprehensive program in strengthening these health centers. And let us find out ano po yung mga pwede nating gawing strategies para ma-strengthen ito at ma-activate. Kinakailangan lagyan natin ng gamot, kinakailangan lagyan natin ng facilities, ng equipment, ay planuhin po ninyo at isubmit po ninyo sa amin nang sa ganun matingnan po natin kung pwede namin gawan pa ng paraan sa budget natin, ma'am. Kasi ma'am, sayang yung ating mga barangay health centers. Ako ma'am ay pumabor sa ospital. Pero mas papaboran ko ma'am kung ako ma'am ay pumabor sa ospital, pero mas papaboran ko ma'am kung magkakaroon tayo ng magandang programa sa mga barangay health centers. Kung ito po ay mas ma-activate lalo natin. So, pwede po ba ma'am? Maraming salamat po. Subscriptions, expenses, 15,000. 158,600. Question? Hearing none. For the training expenses, 100,000. Any question? None. For the office supplies expenses, 588,150. No question. For the drugs and medicine expense, 14,500,000. Question? Sige po. But before we entertain the question of Councilor Ovior, I'd like to make a notation, a manifestation that out of the 14,500,000 intended for drugs and medicine, ay nirevert po natin again ang ilan hong amount totaling to 6,550,000. 6,550,000. It was reverted to the health card under the Office of the City Mayor, 4 million.
Other MOE, 1 million. At saka po donations, 550,000. Councilor Avior? That is precisely my question, Madam Chair. May we know from the city budget officer and the city health officer what happened to the capitation of PhilHealth we are talking during the budget hearing when you requested that this amount be realigned to the health card? Pwede po bang malaman ng update? Kasi ang sabi po nyo sa amin, kaya namin pinayagan na ilipat itong amount na ito sa health card ay dahil meron po tayong capitation na inaasahan coming from PhilHealth. Now, what is the status of that capitation? Meron na po silang nagawang PR, naka-charge sa capitation. Hindi ko lang po matandaan kung magkano ang amount. May we know from the city health officer to verify whether the realignment for the drugs is amounting to 5,550,000, 28 and 82 cents. Yes, ma'am. How about the original question, ma'am? Yung pong budget natin sa capitation. Kasi kaya po ako pumayag Apo, dyan. meron na po. Ongoing na po yung work program. How much, ma'am, is that? Ito nga po, 5,550,000, 28.82. And kailan po natin, ma'am, ini-expect na yung gamot Delivery. amounting? Tomorrow po ay may first delivery na tayo. Okay, ma'am. That's So, intended for the third and fourth quarter of this. Ito po 2012 capitation po natin ng PhilHealth. Hindi ko lang po alam kung ano yung covering kasi ang letter ng PhilHealth na-direkta sa city accountant. Sa city account. Meron po tayong information sa atin pong City Health Office kung magkano po yung 2012 total and the 2011 also. Sa ngayon po kasi wala pa yung 2012. Ang recall ko lang hindi namin alam yung amount kasi sa accounting nga po. Pero ito po ay ang last na PhilHealth Capitation Fund was given to us ay second quarter of 2010. So meron pa po tayong expecting na third and fourth quarter of 2010 until 2012. so ma'am, pwede nating bawasan ng gamot. Hindi naman po. Kasi po ay hindi naman ho pagka meron ng ganyan, maibibigay agad sa atin. Kasi katulad doon ng 2010, isipin nyo po ngayon ay 2012 na. Hindi pa ho natin makuha. Kasi meron pa rin po kaming mga requirements na kailangan ibigay sa PhilHealth before nila mai-release yun. Ito pong mga naipong perang ito ay nung pang 2000, if I could recall, nasa 2007. Gawa, ma'am, ng kulang tayo sa fund sa scholarship. Sa ngayon po kasi ay wala na kami ngayong PhilHealth Capitation Fund na pwede Kulang kasi, ma'am, i-realign. tayo ng mass scholarship fund. The deficit po siguro pumapatak ng kung 2013 budget plus the additional 50 plus 13 plus 20. Siguro sige, sabihin na ho natin mga roughly 70,000 pa po ang kakailangan nating hanapin pa. So, kung ito po ay ilalagay natin at again 14.5 million, what will prohibit another alignment request from the executive reverting this amount to other items, priority programs under the Office of the Executive Department? Eh kung 14.5, ngayon kung babawasan natin ito, wala na po silang marirealign sa health. Totally. Ngayon, kung magkulang tayo sa gamot, may isip nila, bakit ba nire-align pa namin yung remaining na yun? Hindi naman pala, kulang naman pala yun sa gamot dito sa City Health Office. Ma'am, nasabi niyo po kanina wala na kayong PhilHealth capitation for this year. Bakit po yun? Considering na nag-increase pa po tayo ng PhilHealth allocation po natin. Before ho kasi natin makuha yung PhilHealth Capitation Fund, meron ho ka tayong kailangan i-submit sa PhilHealth before nila ma-release yung cheque. So far ho, yung pumasok sa atin sa LIPA, if I could recall, is Dr. Arel, 2010. Alam ito. 380,369.16 and mainly attributed to the increase only in personnel services.
So we shall be going through the projects. Agriculture program, 500,000. May we know, ma'am, ano po ang status nung 450,000 po natin na salamat po ng marami sa City Health Office. Thank you very much. Yung pong atin pong 450,000, paano po natin siya ginastos ngayong taon na to sa agriculture program at ganun din po sa atin pong natitira pang amount dito po sa ating programang ito. Tayo po ay nagkaroon po tayo ng inputs assistance sa irrigated areas po sa rice. Nagbigay po tayo doon ng fertilizer. At so 30 hectares po doon ang napalagyan po natin ng So the entire agriculture program pertains to the fertilizer assistance po. At meron din po tayo, yun po ay sa rice farmers, and then meron din po tayong binigyan ng inputs assistance sa corn farmers. Madam Chair, Councilor Avior. to follow up, how many beneficiaries did we help with the 450,000 naman? Opo, yes. Mga ilan pong beneficiary, ma'am? Ilang pong farmers? Ang sa rice po ay 26 farmers. Ako ma'am ay nalulungkot sapagkat ako'y nag-iisip kung paano ang tanggapan ng City Agriculturist Office nakapagtatrabaho ng husay sa budget na meron 600,000 lamang pagdating po sa projects. Alam po ninyo, meron sa agricultural program, meron tayong 450,000. At kaya itinanong ko sa inyo kung ilan pong beneficiary, sabi nyo 26 beneficiaries lamang ang nabigyan po natin at natulungan sa 450,000 for the whole year. Meron pa din po tayo sa corn. Yun po ay existing po yung association po natin sa corn farmers. Bali po ay 15 farmers po yun. At bukod naman po dito ay meron po tayong agricultural supplies expense na yun naman po ay binibili po natin ng vegetable seeds. Na yun po ay nagbe-benefit po ang 60 rural barangays po doon. Kasi ma'am, Sa atin pong mas nabigyan gusto po kong dagdagan ng budget ninyo. Sapagkat alam ko kulang ito. Ang LIPA po ay agricultural land. Kami po ay humahanap din po ng linkages. At meron po tayong kasalukuya coordinated projects po sa national. Meron po tayong Kalansones Rehabilitation kung saan meron po tayong inputs assistance din po na ibinibigay sa ating pong mga Lansones growers sa 3 barangay po ng West District. And hopefully mabibigyan din po ang another 1 barangay po sa West District ng inputs assistance. Coordinated project po ito. And meron din po tayo sa Pinagkawitan. Meron po tayo doong farmers na mabibigyan po ng seeds, legumes and rice. At nabigyan din po sila ng cattle. Congratulations, ma'am. For an amount of 600,000, your office has done so many things. But again, mas kailangan pong magkaroon ng pera ang ating tanggapan nang sa ganun ang pangunahing ahensya ng gobyerno na siya pong nangangasiwa ng ating agricultural industry sa lungsod ay mas matulungan natin ang ating mga kababayan. So, nagbigay naman po ang ating City Mayor's Office doon po sa General Fund para po makabili naman po tayo ng bagong tractor. So, at yun po naman ay napakarami po na nag-benefit dito sa ating tractor operation. May we know, ma'am, magkano po bali yung total ng input assistance for the fertilizer? Sa rice po ay meron po tayong 262,000 po. 62,000. At sa corn po ay 147,000. 147. And yung pong balansi po ay doon po napunta sa seeds. Ano pa ba? Tingnan mo nga. 450. Sa 450? Ano ba pang ating project? 349, tama po ba? Yes, ma'am. Ay, sorry, hindi po pala.
409 less Tingnan mo nga. 450. 41,000 for the seeds po natin. Tama ga po. Yes, ma'am. Tama nga. Si cattle, ma'am, saan natin kinuhang budget? Ang cattle po ay from the national government po. National government po to. Subsidized na po to, no? Ma'am, ilan po bali ang identified... Research project po ito. I'm sorry, ma'am? Research project. Research project. Ma'am, may we know po, dito po sa atin pong mga rice farmers, ito pong 26 na na-identify natin, Actually, 30 po ito. 30? 30, opo. 32. 30 farmers. 30 farmers ng rice, tas 15 ng corn. Tama po. Ma'am, sila na lang po yung existing natin na mga farmers? Meron po tayo, sa San Guillermo and Rizal po, yan po irrigated areas. So sila lamang po ang farmers po natin under irrigated areas sa rice. And considering, ma'am, na sila po ay 2 barangays lang, San Guillermo at saka po Rizal, mayroon pa po tayong iba pa pong areas na... Meron po tayong upland areas. Upland areas. Naka-scattered po yun sa iba't ibang barangay. And are we also giving them inputs po, ma'am, for free? Ang atin lamang pong naitutulong sa mga iyon ay ang sa land preparation assistance. And hindi po sila, ma'am, nangangailangan ng additional din po na kagaya ng inputs natin sa irrigated lands? Ang amin pong sa ngayon ay ang amin pong inilagay sa program ay ang vegetables po, vegetable farmers. Vegetable farmers, ma'am, hindi po kasama sina rice. Ang rice po kasi ay may seasonal po kasi, minsan po kasi ang kanilang tinatanim ay corn. So hindi po sila permanent na rice farmers. And considering, ma'am, na yung pong atin pong mga vegetable farmers po ay kino-consider natin for 2013, does this mean yung pong additional na 50,000 ay kay subsidy to the vegetable farmers? Tama ga po? Ilang programs po yun? Doon po natin, sandali lang. Madam, pwede po ba tayong humingi ng kopya na meron sila para po meron tayong Yun po sa 500,000 pong iyon, ang 179,200 po ay allotted po para sa establishment of biological laboratory for production of trichogramma and other biological agents. So si 500,000 ngayon, hindi na po siya input assistance. So hindi na po, for 2013. Siya po ay establishment ng biological? Laboratory for production of biological control agents. Where will this be located po, madam? Ito naman po ay hindi naman po ito yung tinatawag nating napaka-expensive na laboratory. Ito po ay simple lamang po at pwede po ito doon sa aming opisina sa likod. But this will amount to 500,000 nevertheless. So sa building po naman ay hindi po kasama dito. Ito po ay yung mga gamit lamang po sa laboratory, yung 179,200. And if we will be removing the input assistance in fertilizer, hindi po, iba pa po. Meron po tayong fertilizer assistance na amounting to 184,000. are we decreasing the number of beneficiaries? Kasi po yun po ng mga rice and corn farmers na binigyan natin ng assistance, yun po ay ang budget pong ibinigay natin doon ay revolving fund. Na kung saan yun pong binigay natin na equivalent amount, yun po ay ibabalik nila sa asosasyon, and then sa susunod pong planting season, yun po ulit ang kanilang gagamitin. So, hindi na po natin kailangang mabigyan pa ulit sila. Nice. Kaya po tayo po ay dito naman sa vegetable farmers. Turuan natin, ma'am, yung mga opisina ng ganyan, walang dependency, one-time assistance lamang, pero nare-revolve nila. Okay lang. Ang isa lang po sanang gusto kong maliwanagan, yung pong 30 farmers natin ni rice at saka po 15 farmers natin ni corn sa atin po irrigated lands, kumbaga wala na po tayo na-exclude na kumbaga hindi ho sila nabigyan. Kasi ang target lang ho natin, i-ensure natin na yung pong budget natin, enough na lahat ho ng qualified mabigyan. Hindi, yun po kasi ang area po kasi natin, so pwede po bang pakiulit po ng tanong?
Yung po kasi ma'am, binigay niyo sa aming figure, 30 farmers ng rice at 15 farmers po ng corn. Ito lang po yung nabigyan natin ngayong taon ng assistance. Opo. Ang Pagdating po iniisip ko sa po kasi sa number din po siguro ng agricultural lands natin, regardless kung irrigated or hindi po irrigated, na farmers din po, I'm thinking hindi po siguro ganito kakaunti yung farmers natin who should be also qualified to receive also input assistance and be enrolled in the system that we have now. So parang ang sa akin po, if we are targeting ilan ka po ng porsyento ng farmers are na natutulungan natin sa total number ng farmers na dapat ho nating tulungan, parang gayon. Just to justify also whether or not the office deserves an increase regarding your agriculture program. Ma'am, can I answer? Sige po, maaari po. Yun pong sa rice, ang program po kasi namin is Center po for Strengthening ng mga farmer organization. So, ang target po talaga namin doon, yung mga farmer organization, yung mga farmer po, i-group namin sila at i-groom namin yung tipo na asa na lang sa gobyerno, asa na lang po sa atin na spoon feed natin sila, kundi matuturuan natin sila na umayos po. Hindi po kasi ano po ay, yung po bang tingin po nila sa sarili nila ay, tingin po nila kasi sa sarili nila ay farmer laang. Yung pong maipakita natin sa kanila na kayo ay kaya ninyo bilang isang grupo. Madam Tatatag po kayo. Parang Chair. ganun po. Thank you. Councilor Avior? Yes, Madam Chair. Ma'am, linawin ko lang po, itong 500,000 ay gagamitin natin para doon sa Laboratory. likod ng Agriculture's Office Yes, para ayusin doon sa ating program intended. Sir, actually yun po ay 179,200. Yun lang po yung meant para sa Trichogramma Laboratory. More on supplies lang po Bakit yun. ayaw natin, ma'am, na magdagdag na lamang ng budget na 179 para doon sa likod? Para hindi mabawasan yung budget natin intended for the inputs na ibinibigay natin sa ating mga farmers. Gawa ma'am ng ganito, alam ko po na maganda yung sinabi niyong programa na hindi natin dapat paasahin ang mga farmers at kailangan yung ibinigay natin sa kanila ay gamitin nila as revolving fund. Pero hindi po ba mas maganda na responsable sila sa paggastos ng pera, pero yearly, dadagdagan natin yung perang pinaiikot nila para mas ma-improve yung condition ng kanila pong organization. Parang dagdag puhunan. Though they are responsible sila sa kanilang pera, revolving fund nila, napapaikot nila, pero mas lalaki ang kanilang capital, ang kanilang puhunan, Apo. kung dadagdagan din natin every year. Kasi hindi po nakakalungkot o nakakapanghinayang magbigay sa isang organisasyon, nakita natin na responsable sila sa paggamit. Ngayon, kung lalaki po ng lalaki ang ating ibinibigay sa kanila, mas mabomodernize itong organization na ito. Ang akin kasi, ma'am, dito sa budget na ibinigay ninyo sa amin, hindi ko alam kung ito ba ay hindi kayo nag-request ng additional o nag-request kayo ng additional pero in-retain lamang ng Finance Committee. Yun yung tono ng aking pagtatanong sa inyo. Kaya po ganito ako magtanong. Gusto kong malaman ng katotohanan kung nag-request kayo ng additional budget for next year o kung hindi kayo nag-request o nag-request kayo, in-retain lang nila. Pero alam ko po, hindi nyo rin isasagutin yan. Pero dito po kasi ma'am sa ating budget na pinag-uusapan, gusto kong makita ng taong bayan na kahit agriculture ang ating pinag-uusapan. Ang ating organized farming organization po. No, ma'am. Madami po kami mga farmer organization pero iniisa-isa po namin sila. Tinututukan po namin isa-isa. Tulad Ano po pa ng po yung iba pa po? inumpisahan po namin sa rice. Sumunod po ang corn. Ngayon po susunod po namin ang vegetables. Isusunod po namin ang lansones. Pero isa-isa muna po. Kasi mahirap po talaga yung madaming project tapos tututukan natin isa-isa. Ay, di magdadagdag din ho tayo ng manpower sa inyo pag gayon. Vegetable, lansones, ano pa hong iba pa hong organized natin na farming Meron po kaming coffee growers po. Meron pong mga RICs po, mga Rural Improvement Club. Sa
katunayan po, nagsisimula na po kami meron po kaming collaborative project sa City Cooperative Office. Natututo ko naman po sa mga rural improvement clubs. Apa, rural improvement. Para po ito sa mga kababaihan, mga nanay po na amin po tinututukan dati pa po. Pero po Backyard farming. hindi po, more on mga livelihood po ito para sa mga kababaihan. Nais po sana namin matutukan din sila kasi alam po namin yung capacity nila. Kasi po, noon pa pong matagal na, amin na pong binibigyan ng assistance itong mga rural improvement clubs. At nakikita po namin yung kanila pong capacity na mas umunlad pa. Pero hindi ka po conflict na ho at duplication na ng sa cooperative natin? Actually po, collaborative po siya. Kami po ang magtuturo. Okay. Kami po yung mag-a-assist sa kanila kung Ano po paano yung po. mga tosino making? Ano po? More on mga tunis-tusino po, food processing, mga bigasan. Yung pong mga para maka-enter po sila sa livelihood po, additional income po para sa kanila. Ano So, pa po ang ating pa pong existing pa? Vegetable lanzones, coffee grower, RICs? honeybee keepers po, Ano meron po po yung mga taga kami. Santo Niño po, ano? Apo, pero Meron din po kaming Lipa Cooperative, honeybee keepers Yung cooperative. po mga taga Santo Niño, every year po ay nagpapadala sa akin ng letter asking for help po para sa attendance nila doon sa annual summit. Ariga po pwede nating ipasok na ho sa budget ninyo nang hindi na ho ako masyadong na gagastusan sa mga are. Tama ba po natin ang budget? Hindi sa inyo po, ma'am. Kayo rin ho may alaga sa sige mga po. are Ay di kumbaga po additional na ho sa traveling po nila. Ano ho? Sige. Apo. Ariga hong traveling ho, ay inyo pong nagastos lahat. Ito hong traveling po ng local at training expenses. Ariga po yung na-maximize nyo po lahat. Na-maximize po. Ano po? Nagkaroon pa po tayo ng reversion. Opo. Ay di kung ano man ho, para sigurong annual ho, ay mayroon ho talagang allocation dito sa mga annual na uma-attend. Para din naman ho sa, I think solid din naman ho yung grupo ng sa Santo Niño po, ano? Opo. Sige po. Kaya nga ma'am, dadagdagan natin ang budget nyo, ayaw nyo pa Gusto po. Kukuhanin sa... Livelihood training program, 100,000. No, nagbawas pa po kayo. Ma'am, when we talk livelihood program, ano naman po? Ito po ba yung mga cattle, mga yung baboy? pong sa livelihood training po Ito ba nga yun? po pala ay magaling na student leader sa Lasal niya. Ano? Hindi, may livelihood Yes, pa pa. yes sir. Pwede po pakiulit. Alin po yun? Na-distract Ano po tuloy yung... sa'yo. kasi kabatch po natin yan, konsehala sa Lasal. Na-distract nga sa iyo. Ano Nawala- ma'am yung mga 100,000 live... paano po natin ginagastos yung livelihood program natin? So, through training po yun. Saan ma'am papasok yung ating mga baboy, mga cattle, mga baka? So, iba't ibang program po yun. Saan kaya ma'am? Yun po'y under din ng Agriculture's Office. Opo. Saan ma'am sa budget ng Agriculture's Office papasok yan? Excuse me po, sir. Yun po kasing kate, yung pong baboy, yung pong sa swine dispersal, yung po yung matagal na, existing pa po hanggang ngayon. Parang year pa po ni Mayor Vilma Santos Recto, pinaiikot lang po amin pong inire-redisperse. So, ang galing talaga ng tanggapan ninyo. Yun naman pong sa cattle, ganun din po, redispersal din po siya. Tapos meron po kaming bagong cattle mula naman po sa STR po, sa Department of Agriculture, na part naman po yun ng programa nila, nung ating pong collaborative project sa Department of Agriculture. Isang research project po ito, pero makakatulong po ito ng malaki sa ating mga farmers sa Pinagkawitan po. Pero ma'am, wala tayong inilagay o inalat na budget para doon. More on po kasi kami, doon po sa swine, parang hindi po kailangan muna mag-budget. Kasi po ang amin pong ngayon ay upgrading. Ilan ma'am ang ating baboy ngayon? Meron po kami 300, 220, mga ganun po. Na ito, ang policy po natin dito ay Back to. pagbili
pagbigay ng baboy, yung anak, ibibigay sa atin, 2 anak, tapos palalakihin natin. So, Apo. saan tayo, ma'am, nakuha ng pangkain ng mga baboy? At saan nakastock yung baboy natin? Bali po yung pong equity na po yun ang bibigyan natin. Yung po halimbawa po, nagbigay tayo ng baboy sa kanya, ibabalik po 2. Yung pong pakain po ay doon na po sa mag-aalaga. Ang atin po ay yung baboy at saka yung monitoring at saka treatment. Treatment ay sa bed. Sa vet pala po yung treatment. Katatapos lang po ng budget deliberation at naganap po ngayon dito sa City Hall. At unang-una po ay babatiin ko sana, nandito po ngayon sa likod, kasama ko po ngayon ang mga kabataan po at bilang sa ito pong Youth Week. Opo. At kasama ko po dito ngayon ang mga estudyante ng iba't ibang school. Pakikilala ko muna po sila at mamaya-maya may tatanong na lang ng ilang question sa kanila. Pakikon nga ng microphone. Pakilala nyo tsaka mga school ninyo. Mga bata? Okay. I am Michelle Nicole Diaz from St. John's River Magdalena School. I am Eliza Cristel Rasha from Midland National High School. I am Youth APC President. My counterpart is Marlon Luansi. Ako po si Rita P. Javier from Inusluban, Marawi National High School at Youth SB Secretary po. Ang aking pong counterpart ay si Mr. Mikay Marawi. I am Nelson Silianes from Inusluban, Marawi National High School, and I am the newly elected City 5th Councilor, and my counterpart is Honorable Javier Romafort. I'm Erica Dimano, the Batangas College of Arts and Sciences. I'm the Youth City 7th Councilor, and my counterpart is Honorable Dom Donato. I'm then Angelica Nicodino Bishop. I'm from Lipa City Colleges, and I'm the Youth 9th Councilor, and my counterpart is Honorable Raul Monrealdo. Ako po si Reynald H. Mercado from the Batangas College of Arts and Sciences. Ako po ang newly elected Youth City 6th Councilor. Nire-represent ko po si Honorable Deepak. Ako po si Stephanie Lianes from Magtanapula National High School. Ako po ang Youth City 4th Councilor at ang counterpart ko po ay si Binibining Maria Concepcion Arnelas. Yan po, mga kabataan po na pag-asa ng Lipa at magiging future natin ng mga political leaders at mamumuno sa lungsod ng Lipa. Matanong ko kung sino gusto sumagot. Anong napansin ninyo dito sa nangyayari dito sa ating punong lungsod? Ano nangyayari sa City Hall? Marami po nangyayari dito na hindi po basta-basta. Ibig sabihin po, yung trabaho po ng mga lingkod bayan dito sa Sangguniang Panlungsod ay syempre po dito po sinusubok ang kanilang integridad. At hindi po malay po namin palang araw, kami na po yung nakaupo dito at unang araw pa lang po, marami na po kami natutunan dahil po sinusuportahan po kami ng mga councilors na nandito po. Very good, very good. Maganda sagot. Tanong natin po kung ito, anong sasabi mo? Yung mga nakita ko po dito sa hearing, sa budget hearing po dito, na bawat councilor po dito, hindi po sila basta-basta lamang po pinapasa yung mga budget ng ating department. Kailangan pong isa-isahin kung paano nila igagastos, kung paano nila ma-maximize yung paggastos po dun sa mga budgets po na kanila pong inaano po dito sa budget hearing. Sa palagay mo, anong magandang serbisyo na may bibigay ng ating lungsod sa mga kabataan? Ano pong mga magandang programa, mga proyektong naibibigay ng gobyerno sa mga kabataan katulad natin? Isa po ay itong Youth Leadership Training, kung saan po namili ang gobyerno ng selected few students sa iba't ibang institusyon dito po sa Lipa. Tapos po parang sila yung magiging
magpapalit muna ng isang linggo sa mga councilors, mga department head. Tapos po, parang magiging eye-opener po to para sa amin. Para alam namin kung anong gagawin namin pag kami na yung pumalit. Very good. Benz, bisa sabihin ka? Magpapaalam ako at magpapasalamat sa mga taong tuloy-tuloy na sumusuporta sa amin. Ang APAP Batangas po, kung mayroon kayong advertisement o kung mayroon kayong gustong ay paalam sa ating mga kababayan, matatagpuan po kami sa Blue Sapphire tuwing Sabado ng hapon alas 4. Pwede rin niyo po kami tawagan sa 9803707. Nagpapasalamat po kami ng marami kay Mrs. Agring Amparo ng Sampaguita Mart for your grocery, school, and office supplies. Mayroon silang bakery supplies, Batangas Coffee, fresh peas and pork. Napakamura po ng halaga kaya pumunta lamang sa Sampaguita Mart sa Rizal Street, Lipa City. Tumawag lang po sa 0437-561-212 at 0433-312-0277. Gayon din po kami nagpapasalamat ng marami kay Mr. Noel Makasaet ng Banner Homes. Sila po ay may development sa Citaville at meron din po ang St. Francis Residences. Ang Banner Homes po ay una sa Batangas using Australian technology para sa inyong matibay at mahusay na bahay. Tumawag lang po sa Banner Homes kay Mr. Noel Makasaet. Inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa Alae Festival na nagaganap po ngayon sa Tanawan City. Ito po ay December 1 to 8. Marami po tayong activities. May trade fair, may Mutyanan Lipa, maraming mga contest at kung ano-ano pa. Pumunta lang po sa Tanawan City at makiisa. Mga kaibigan, natapos na po ang aming programa. Sa alam po ng aming mga kasama sa APAP Batangas, magandang gabi po.